DIY trapal pan na naka-bottom drain setup kagaya ng mga concrete pan at naka-standard 3 feet pa yung lalim, meron tayong ginawang ganyan. Ginawa nating grow out pan ng ating mga alagang koi. At eto kung paano natin siya ginawa, step by step process, panoorin nyo to sa video na to. Ito yung ginawa nating frame para sa wooden trapal pan. Part 2 na tayo sa paggawa ng trapal pan na naka-bottom drain setup. Ngayon maglalagay na tayo ng trapal dito sa frame na ginawa natin. Tapos gagawin din natin yung bottom drain at skimmer. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin binutasan yung trapal para maikabit yung PVC piping sa ating trapal. Ipapakita ko din sa inyo yung diskarte na ginagawa natin sa bottom drain pipe para malagyan natin ito ng takip. Napaka-importante nito para di mahigop yung mga isda na nasa pond papunta sa filtration system. Kaya ito, simulan na natin yung paglagay ng mga extra protection para di mabutas yung trapal na ilalagay natin. At ito, meron tayong available na mga sako, kaya ito yung unang layer na ilalagay natin. Make sure lang na malinis yung lupa o flooring ng pond, wala ng mga bato na pwedeng bumakat sa ating trapal. Meron din tayo nakitang lumang trapal. Magagamit natin ito pang dagdag extra protection. Ilalatag lang natin ito at para ma-secure, naglagay na din tayo ng U-nails para pang-lock nitong trapal. Susunod ay ilalagay na natin yung final na trapal na magiging trapal pan. At dahil nagmamadali nga tayo matapos itong trapal pan, sinubukan kong gumamit ng laminated sack na trapal para dito. At yun nga, na double pa yung trabaho natin. Kasi pagkatapos natin itong mailagay or mai-set up, nilagyan natin ito ng tubig at yun sa itaas na parte ng pan ay merong tumutulo na tubig. Dahil di kaya ng laminated sack yung pressure ng tubig at para siyang mapupunit. Pero pwede naman siyang gamitin basta sakto lang yung framing na gagawin natin. Dapat maglagay tayo ng marine plywood yung buong palibot ng frame para yun yung magsasalo sa pressure ng tubig at yung mismong trapal, ang trabaho lang niya ay mag-waterproof. Pero ito, ipapakita ko na lang sa inyo yung pag-install ng trapal para malinis siyang tignan. Pero itong trapal natin ay pinalitan ko din ito ng rubberized at makapal na trapal. Ganito ko tinutupi para malinis tignan, lalo na yung mga gilid na parte para walang kulukulubot. At eto, natapos na natin maitag yung trapal dito sa ating frame at makikita nyo na sobrang linis ng pagkaka-install natin o pagkakalapat natin itong trapal, lalo na dito sa mga gilid-gilid niya. Napaka-importante niyan na maitupi natin ng maayos para maayos din naman siyang tignan at walang mga kulukulubot dito sa trapal ng ating pan. At ngayon gagawin naman natin yung bottom drain at saka skimmer. Napaka-importante nito kasi ito yung magsisilbing lock ng ating trapal. Ito yung design na ginawa natin. Nagputol tayo ng 3 inches pipe at nilagyan natin ng butas sa gitna dahil dyan papasok yung tubig at yung mga dumi ng pond. Yung malaking space yung pang-lock ng trapal, tapos yung manipis ay yung paglalagay ng takip ng bottom drain. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-install. First, hanapin muna natin yung butas at pag nahanap na natin, ganito yung gagawin natin. Yan, ganyan po yung kalalabasan niya. Huwag lang po masyadong i-as hanggang dito. Ngayon, kunin po natin to. Ito po yung magiging pang-seal po natin dito. At ganyan lang natin siya install. Ngayon yung sa skimmer na part naman.